Buong araw nagtatrabaho sa barangay hall ng Salud Mitra ang 61 anyos na si Nanay Joanne. Bilang barangay secretary, samut-saring trabaho at mga papel ang kanyang pinoproseso. At minsan, inaabot na siya hanggang alas 9 ng gabi kung saan hangad lang niya ang mahimbing na tulog. Pero kung minsan, naaalimpungatan siya. Katabi lang kasi ng kanyang bahay ang ilang painuman. Yung base niya kasi yun talaga ang yung ay yun ang kahit na nakasara yung kanyang mga door ay naririnig namin. Tapos pag nakabukas yung door, yung buong tugtog ang naririnig namin. Madaling araw na lang matutulog, hintay namin silang matapos. Ito rin ang problema ng kanyang mga kapitbahay. Nasanay kami mo tan. Kasi tamanot akong kami nga 4 years. Maturog ka nga ro, jay. Pungan mo ka tadag sila base nga bumunugbog. Nagdungag damot, naglaylaw da. Tapos nagita duma, imikat da pa yun. Yun, kas dyan, imikat da. Tatan, barbaro man ang dagito yung management. Ni hadamot, ikaskaso da kami. Ilan lamang sila sa daan-daang mga residente sa barangay na taon-taong iniinda ang ingay mula sa mga painuman. Ang kanilang mga hinaing inilabas sa public consultation ng Sangguniang Panlungsod sa balak na pagpapataw ng mabigat na parusa sa mga lumalabag sa Ordinance No. 44 Series of 2018 o ang Silent Night Ordinance. Nakapaloob sa ordinansa na bawal ang malalakas na patugtog mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, maliban lang kung mayroong permit sa barangay. Sa ngayon, ang mga lumalabag ay pagmumultahin ng 1,000 hanggang 5,000 pesos at parusang pagkakakulong ng 6 na buwan. Pero kung baka may second strike, closure, temporary closure, third strike, longer closure o suspension, tapos pag fourth strike o fifth, isara na yan. Yan ang mga idadagdag natin para dagiti responsible bar owners. Sige, baka mamali-extend. Nga, dagiti pasaway, bilang na ang araw niya. Dinaluhan ito ng mga bar owners at mga residente noong ika-30 ng Enero. Pero sa kasagsagan ng konsultasyon, humirit ang mga bar owners na mapahaba pa sana ang kanilang operating hours. Sa ngayon kasi, pinapayagan sila na mag-operate mula alas 5 ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw. Siyempre, dagiti rents na ito bar, pang-alan mo lang customers. Since siyempre, awan mo tagi ng 6 p.m. Tapos pangarigan, as you can see right now, wala pang tao. Kahit anong oras na, magsi-7 na. Mostly kasi dumadating yung customers natin, 10, mga 12 ganun. Hirit nila, pagbigyan daw sana sila na mag-operate hanggang alas 3 ng madaling araw tuwing weekend. Pero ang kanilang hirit, tinutulan ng barangay Salud Mitra. Nagkaroon na rin kami ng dialogue with them. Huwag na nilang i-direct through the houses. I-direct na lang nila through the road. Na-observe naman yun for a short while. And then, maya-maya, meron na naman. Payag naman dito si Councilor Paulo Salvosa pero Masapol ang focus tayo ay responsible service of alcohol. So masapol ang the capacity building and the training para no responsible og bar owner ka kan makontrol mo dagiti customer mo hingga na 3 AM. Masapol amin nga bar owners kan amin nga workers and managers ada training, seryoso nga training pagdati responsible service of alcohol. No pagwarta ti bar na nakapasudan, nangalaw-ngawdan. No siyempre agga po di bangir nga barangay, di ba ba? Mo yung di bangir, di ba ba nga dagay bar si Jay? Tida amin nga magna ti parbangonin. Kat ti ayan ni kat ti kalsada kat ada talagay kondos. sa ngayon, makikipag-ugnayan pa ang City Council sa BCPO at POSD para pag-usapan ito at kung ano ang magiging hakbang nila para sa pagresolba sa hinaing ng mga residente. Elizabeth Nakogang, RNG News.